Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, good afternoon po sa inyo, Popoy at Hasmin, at sa lahat ng mga taong nakikinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lang po akong Mitch, 28 years old, pangalawa sa 3 magkakapatid na babae at nagtatrabaho bilang isang nurse. Sa totoo lang, sa tagal ko nang nakikinig ng programa niyo, ni minsan ay hindi ko naisip na dadating pala ang araw na ako mismo ang susulat. Hindi po kasi ako naniniwala sa mga happy ending ng mga magkakarelasyon. Alam ko, marami na agad ang magre-react at sasabihin bitter ako, kaya ako to nasasabi. Siguro nga, ganun din yun. Never pa kasi ako nagkaka-boyfriend. May nagkakagusto naman sa akin noon, pero hindi ko sila pinapansin dahil alam kong ang mga lalaki, sa umpisa lang naman magaling. Parang papa ko, na minahal ng buong-buo ng mama ko, pero nagawa pa rin siyang iwan at ipagpalit sa iba. At ang ex ng ate ko, na matapos anakan si ate, ay bigla na lang siyang iniwan sa ere. Hindi ko na siguro kailangang maranasan ang ma-in love para lang malaman na masakit pala ang magmahal. Nakikita ko na kasi yon sa paligid ko at sa mga kaibigan ko. Kaya bakit ko pa kailangang subukan? Alam ko na rin naman ang kahihinatnan. Kaya sa edad kong to, Popoy at Hasmin, pinaghandaan ko na talaga ang tumandang mag-isa. Kapagod talagang magbiyahe. O Mitch, ang aga mo yata ngayon mag-aalas 7 pa lang. Oo nga ate, yung kapalitan ko kasi sa nurse station maagang dumating kaya nakapag-endorse ako kaagad. Tapos ang bilis pa nung nasakyan kong jeep at himalang walang traffic kaya eto napaaga ako. Mabuti naman. Kaya lang, gutom ka na ba? Kakasalang ko lang nung sinaing Okay lang ate, hindi pa naman ako nagugutom eh. Sige. May mainit na tubig ba? Magkakape na lang muna ako bago ako magbihis. Ang hilig mo talaga sa kape. Pinapakulo ko pa yung tubig Pero mamaya okay na yan. Okay sige. Ay nga pala, nasan si mama at saka si Makmak? Binisita kasi ni mama si Chameding tapos isinama na rin niya si Makmak. Pauwi na kaya yung mga yun? Siguro, gabi na rin Bakit? May binili kasi akong laruang dinosaur para kay Makmak. Sana magustuhan niya. Ay nako, magugustuhan niya yan. Alam mo naman yun, kahit 3 years old pa lang marami nang alam tungkol sa mga hayop. Siyempre, saan pa ba magmamana? Di sa matalinong tita. Ikaw talaga? Teka Mitch sagutin ko lang to. Teka, sino kaya yung tumatawag kay ate? At kailangan pa niyang pumasok sa kwarto? Tingnan mo yung si ate. May tumawag lang sa telepono. Nalimutan na yung pinapakulong tubig. Pati ba naman tong sinaing? Ang lakas-lakas ng apoy. Masusunog na Ay nako. Ate, yung sinaing mo muntik nang masunog. Ang lakas ba naman ng apoy mo? Ay, ganun ba? Pasensya na Nakalimutan kong pahinaan yung apoy Teka, ngiting-ngiti ka naman yata Ha? Hindi Hay nako, alam ko na yan Tumawag na naman yung ex mo, no? Mitch, may pangalan naman si Aldrin. Di si Adrian nga yung tumawag. Ate, bakit mo ba sinasagot pa yung tawag ng lalaking yan? Mitch, relax ka lang, okay? Nangangamusta lang naman si Aldrin sa anak niya. Aba, after 3 years, ngayon lang niya nakuhang kumustahin kayo ni Makmak. Sinasabi ko sa'yo, ate, Huwag mo nga pansinin niyang si Aldrin. Lolokohin ka lang ulit niyan. Mitch, sobra mo naman yatang husgahan si Aldrin. Paano ko siyang hindi huhusgahan? Kitang-kita ko noon kung paano kanya pinabayaan nung nalaman niyang pinagbubuntis mo si Makmak. Relax lang. Una sa lahat, nangamusta lang si Aldrin. Pero hindi ibig sabihin nun babalikan ko na siya. Pangalawa, alam kong pinabayaan niya kami noon. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na niya kayang magbago. Hay nako ate, ayun ka na naman Paasahin mo na naman yung sarili mo Ma! Naku, Polo! Salamat sa pagbuhat dyan kay Makmak, Wala ho yun. Saan ko ba ihiga si Makmak? Akin na, Polo. Ako na magbubuhat papuntang kwarto. Sige po. Polo, salamat talaga, Nilibre mo na nga kami ng pamasahe sa jeep, binuhat mo pa si Makmak. Okay lang po yun. Dito rin naman po ako uuwi Sige po, mauna na po ako.
Teka, uminom ka muna kahit tubig man lang. Mitch, ikuha mo naman si Polo ng maiinom mo. Wag na po. Okay lang ho ako. Sige po, mauna na po ako. Sige. Salamat ulit, Polo, ha? Sige po. Pagod ako sa biyahe, Paupo nga muna sa tabi mo, anak. Tapos ikuha mo na rin muna ako ng tubig. Bakit naman ho kasi nagpagabi pa kayo ni Makmak? Napasarap ang kwentuhan namin ni Ate Meding. Alam mo naman, minsan lang kami magkita ng mga tsahin mong yun. Eto na ho yung tubig niyo. Bakit naman po kasi kasama niyo pa si Polo? Nakasabay namin sa jeep pa uwi. Buti na nga lang at nandun siya, kundi mamamanhid na naman ang braso ko sa pagbuhat kay Makmak. Alam mo, nak, mabait talaga yung si Polo. Ang lakas kayang magyose at uminom niyan. Noon yun. Pero alam mo, nak, ngayon, hindi ko na nakikitang nagiinom yan tsaka naninigarilyo. Nagbago na talaga yung si Polo, kaya tingin ko lalo siyang gumagwapo. Parang bago. Ay nako, ma. Kung ano man po yung sasabihin ninyo, ayoko. At kung si Polo man yung susunod mong irereto sa akin, lalong ayoko. Popoy at Jasmine, wala na talaga sa isip ko ang mag-asawa pa. Sanay na rin naman ako mag-isa. Ang totoo nga niyan, lingid sa kaalaman ng mama ko at mga kapatid ko, nakabili na ako ng lupa na paglilibingan ko. May memorial plan na rin ako na kinuha para mauna man ako sa kanila, hindi na nila poproblemahin ang kahantungan ko. Pero itong si mama, ayaw akong patandain na mag-isa. Sabi niya mahirap daw sa isang nanay na isiping walang makakasama ang anak nila sa pagtanda. Kaya simula nung nakita niyang nagbabagong buhay daw yung kapitbahay naming si Polo, bukang bibig na niya na kilalanin ko naman daw at bigyan ng chance ang lalaking yon sa buhay ko. Ay nako, ang haba na naman ng pila dito. Sigurado traffic na naman. Anong oras na naman ako makakauwi nito sa bahay? Ay nako, tignan mo to. Talagang sisingit pa Oy, may nakapila po. Huwag po tayong singit ng singit. Nakakaya naman dun sa matatapat na nakapila. Ganun ba? Sorry. Ay nako, mga galawan nito Alam na alam ko na. Mitch? Polo, ikaw pala yung nasa unahan ko. Oo, ako nga. Napalingon ako kasi pamilyar sa akin yung boses Paano naman kasi, di ba? Tignan mo yon, sisingit pa. Ang tagal-tagal na nating nakapila dito. Gusto mo ba palit na lang tayo ng pwesto? Para pag dumating yung isang jeep, makasakay ka na kagad? Hindi, wag na. Ikaw yung nakapila dyan Dito na lang ako. Okay. Ngayon lang kita nakasabay dito sa terminal. Ganitong oras ka ba lagi umuwi? Bakit mo na itanong? Ha? Wala. Sorry kung natanong ko. Pasensya na. Andiyan na yata yung jeep. Halika na. Alam ko. Sige na, bilisan mo maglakad. Mitch, ito ka na po. Okay. Ako na magbabayad. Wag na. May pera naman ako Sige. Bayad po, isa lang. Ay, naku, talaga naman. Kung kailan pababa na ako, saka pa umuwi. Kuya, para na! Para po! Para na po! Makasilong na nga muna dito sa may tindahan. Bago-bago na talagang panahon ngayon, no, Mitch? Kanina lang, init-init, tapos ngayon, biglang uulan. Hindi ko pa naman nadala yung payong ko. Ganun ba? Buti na lang may dala akong payong. Sige alis na ako. Ano ba naman yan? Oh, Mitch, bakit ka bumalik? May iniiwan ka ba? Wala. Sukob ka na dito sa payong ko. Nakakakonsensya naman kung iiwan lang kita dito. Ha? Okay lang ba talaga sa'yo? Kung ayaw mong sumabay, edi wag, alis na ako. Teka, ito na, sasabay na. Huwag ka na yung payong. Ano maghahawak? Ha? Sige. Salamat, Mitch, ha. Pinasukob mo ko sa payong mo. Hay nako, naaawa lang naman ako sa'yo kaya ginawa ko to. Ganun ba? E di, salamat pa rin. Ay, nga pala, pasabi kay Aling Elsa, salamat ulit sa binigay niya minuto kagabi, ha. Ang sarap talaga magluto ng mama mo. Miss ko tuloy si nanay. Bakit? Asan ba si Aling Roma? Umuwi ng probinsya May sakit kasi yung lola namin. Kaya kami na lang ni tatay sa bahay. Eh di paano yan? Siguro ang gulo-gulo ng bahay nyo, no? Pati labahin mo, tambak na rin, ano? Ha? Hindi kaya. Marunong kaya ako magwalis tsaka maglaba. Ikaw? Parang hindi naman kita nakikitang naglalaba. Paano mo ako makikita naglalaba? Hindi ka naman lumalabas ng bahay. Tsaka, madami pa akong alam gawin, no?
O ito ang polo ko, manamalansya nito. Tingnan mo, napagusot-gusot. Meron kaya? Ayan o. Saan? Ayan o, sa manggas. Wala kaya. Ang ayos-ayos ng pagpaplansya ko dito, no? Tsaka alam mo ba, yung mga lalaking marunong mamlansya, superhero yung mga yan. Ha? Bakit? Eh kasi yan, tawag sa mga lalaking na mamalansya, Iron Man. Ano? Last mo na yan ah. Hindi ko akalain na pinaglihi ka pala sa mais eh. Ang corny mo. Pero natawa ka. Ewan ko sa'yo. Oh, nandito na ako sa bahay namin. Sige, hiramin mo na yung payong ko. Bukas mo na lang isole. Ganun ba? Sige. Salamat ulit, Mitch, ha? Oo na, sige na. Popoy at Hasmin, hindi ko maintindihan ang sarili ko nung gabing yun. Hindi ko alam kung bakit hindi ko natiis na hindi pa sukubin si Polo sa payong ko. Kung tutuusin, lagi ko naman siyang hindi pinapansin noon. Ayoko kasi sa kanya dahil nga tumaduros siya at mabisyo. Pero mukhang nagbago na nga siya. Napapansin ko na kasi yung kabaitan niya, pagiging masipag at yung pagiging matulungin sa kapwa. Siguro yun yung dahilan kaya nakonsensya ako. Pero itong si Mama, tuwang-tuwa dahil umpisa na daw yun ng maganda naming samahan. Botong-boto si Mama kay Polo dahil kahit bunso daw ay mabait naman. Dalawa na lang kasing magkapatid sina Polo. May asawa na ang ate niya at nakabukod na sa kanya. At sa mga magulang na lang niya ang nakatira sa bahay nila. Nagtatrabaho naman si Polo sa isang opisina malapit sa amin. Wala din naman akong nababalita ang girlfriend niya o nililigawan man lang. Pagkatapos nga nung gabing yon, sa tuwing magkikita kami ni Polo ay binabati niya ako. Nung una, sinusungitan ko pa siya, pero unti-unti parang nasanay na ako sa mga bati niya. Naninibago na rin ako kapag hindi niya ako pinapansin. Hanggang sa naramdaman ko na nga lang na nagiging komportable na akong kasama si Polo. O siya, Ma. Pupunta na muna ako sa palengke. Sige. Anak, huwag mong kalimutan yung pinapabili kong pasas, ha? Gagawa kasi ako ng gelatin, eh. Paborito ng manugang ko yung gelatin na may pasas, eh. Ma naman, ang aga-aga nang aasan na naman po kayo kay Polo. Ay, wala akong sinabing pangalan, ha? Ikaw dyan ang nag-isip na si Polo ang tinutukoy ko. Siya lang naman yung tinutokso niyo sa akin, di ba? Saka, nasabi niya sa akin na paborito daw po niya yung ganyang dessert. Aba, mukhang madami-dami na kayo na pagkakwentuhan, ha? Ayos yan, anak. Kilalanin niyo mabuti ang isa't isa. Pero wag mong masyadong pahirapan si Polo, ha? Ma, hindi naman po naliligaw sa akin si Polo. Iyaan mo, sasabihin ko kay Polo na ligawan ka. Ma, ano pa? Shh, wag mong gagawin yan, ha? Nakakahiya. Oo na, sige. Ito hindi naman mabiro. O sige na, Ma, ha? Aalis na muna ako. Basta, wag po kayong maingay, ha? Makadaan nga muna dito sa simbahan bago ako pumuntang palengke. Ang alam ko, bukas naman to kahit Lunes, eh. Makapasok na nga. Ay, bakit pa ako kinakabahan? Makapagdasal na nga lang. Lord, alam ko po, marami akong kasalanan sa inyo. Alam ko po, mataray ako. Alam ko rin po na hindi ako laging nagsisimba. Pero kahit ganun, naniniwala pa rin naman ako sa kapangyarihan nyo at sa inyo bilang pinakamataas na Panginoon sa lahat. Lord, minsan lang po ako hihiling sa inyo, kaya sana pakinggan niyo po ako. Kung sakali man po na bibigyan niyo ako ng katuwang sa buhay, pwede po bang yung kaparehas ni Polo? O kung wala na pong kaparehas, pwede po bang si Polo na lang? Amen. Lord, aasahan ko po yung sagot niyo, ha? Promise po sa linggo, magsisimba na talaga ako bago ako mag-duty sa ospital. Lalabas na po ako, Lord, ha? Mamamalengke na po kasi ako, eh. Mitch? Polo? Ang bilis naman ang sagot mo, Lord. Ano? Hindi. Wala. Teka, ba't nandito ka? Wala ka bang pasok? Nakalive kasi ako eh. May asikasuhin lang. Ikaw, wala ka bang pasok? Day off ko kasi ngayon. Napadaan lang ako dito sa simbahan pero pupunta talaga akong palengke. Pero sa linggo, magsisimba pa ako. Di kung magsisimba ka sa linggo, sabay na tayo. Aha?
inaaya mo ba akong sumabay sa'yo magsimba? Oo. Kung gusto mo, pati sina Ate Erin, tsaka si Makmak, tsaka si Aling Elsa, isama mo na rin. Hindi, wag na. Tayong dalawa na lang. Ha? Ang ibig kong sabihin, tuwing hapon kasi sila nagsisimba kasi tanghali na magising si Makmak. Ganun ba? Eh di sige, dadaanan na lang kita sa inyo. Sige. O, paano? May pupuntahan ka pa ba? Kung wala, masasamahan mo ba ako sa palengke? Ha? Pasensya na. May gagawin pa kasi ako eh. Ganito na lang. Kung marami kang pinamili at mahirap magbuhat, i-text mo na lang ako para matulungan kita. Ha? Hindi ko naman alam yung number mo. Oo nga pala. Akin yung cellphone mo. Yan, number ko. I-text mo na lang ako pag kailangan mo ng tulong. Ha? Sige. Basta sa linggo huwag mo kakalimutan. Gumising ka na maaga. Hoy, grabe ka naman. Maaga naman akong nagigising, ano? Talaga? Kaya pala lagi ko naririnig yung boses ni Aling Elsa kapag ginigising ka sa umaga. Hoy, dati lang yun, ano? Hindi na ngayon. Oo na, sige na. Mamalengke ka na at baka hinihintay na ni Aling Elsa. Sige, bye. Popoy at Hasmin, sobrang kaba ko noong mga oras na yun. Hindi ako makapaniwala na inaya ako ni Polo magsimba. Ito na ba yung umpisa ng pagdidate namin? Pagkatapos ng araw na yon, hindi na ako mapakali. At dahil alam ko na ang number ni Polo, ay naglakas loob na akong i-text siya at nag-reply naman siya agad. Simula noon halos araw-araw kami magka-text. Kinikilig ako sa tuwing makikita ko ang pangalan niya sa inbox ko. Parang gusto ko nang hilahin ng mga araw para maglinggo na agad. Ang sarap pala ng ganitong pakiramdam. Siguro nga gusto ko na si Polo. Hindi naman ako hihiling ng isang kagaya niya kung hindi ko siya gusto, di ba? Iba kasi siya sa lahat ng mga lalaking nakilala ko. Mabait siya at mapagkakatiwalaan. Hindi ko masabi kung kailan nagsimula, pero sa mga mata ko, perpektong lalaki na si Polo. Pakiramdam ko tuloy, sinagot na agad ni Lord ang dasal ko sa kanya. Kahit pala pasaway ako at mataray, malakas naman pala ako kay Lord. #Dear MOR Kaagaw. Dear MOR. Popoy at Hasmin, todo paghahanda ang ginawa ko para sa date namin ni Polo. Bumili pa ako ng bagong damit na isusuot, pati na rin bagong hikaw at kwintas na terno sa dress ko. Napapansin ni na mama at ate na parang may iba daw sa akin, pero hindi ko sinasabi sa kanila ang tungkol sa pagyaya sa akin ni Polo na magsimba. Ayoko kasing tuksuhin nila ako. Dumating ang Sabado ng gabi at hindi ako makatulog kakaisip kung maganda na ba yung nabili kong damit at ano kaya ang magiging reaksyon ni Polo pag nakita niya ako. Iniisip ko rin kung magyayaba ba siyang kumain. Ano pa kayang posibleng mangyari? Basta sobrang daming tumatakbo sa isipan ko ng mga oras na yun. Kaya kinaumagahan, ang aga kong bumangon para maghanda sa kauna-unahang date namin ni Polo. Ay, okay na kaya to? Siguro naman hindi na nakakaya yung itsura ko, yung makeup ko. Okay na kaya to? Masyado bang mapulang lipstick? Burahin ko na kaya? Ay, naku Mitch, ano ko ba naman? Relax lang, okay? Magsisimba lang kayo, hindi ka pa inaayang magpakasal. Ay, okay, ready na ako. Makaalis na nga at mag-aalas 6 na pala. Baka naghihintay na si Polo sa may kanto. Aba anak, bihis na bihis Wow! Anong meron, Mitch, ha? At bago yata yung suot mong dress. Siguro may date ka, no? Ha? Wala ano lang, magsisimba lang ako. Talaga ba? Oo, yun lang. Abay, mala talaga, ah. Hindi ka naman pala simbe. Yung totoo, ano bang meron at magsisimba ka? Ay nako, basta, aalis na ako. Sige na ma ha, ate, bye-bye, una na ako. O, teka lang. May tastas na sinulid dyan sa laylayan ng dress mo. Ha? Nasaan? Ate, pakitanggal nga. Uy, conscious. Ate, ano ba? Huwag kang manukso dyan. Basta tanggalin mo na lang. Oo na, sandali lang. Aayusin ko na. Sino naman kaya to? Oh, Polo! Polo, anong ginagawa mo dito? Sinusundo ka? Di ba tinext na kita kagabi?
Sabi ko sa kanto mo na lang akong hintayin, di ba? Huwag mo na ako sunduin dito. Bakit naman sa kanto pa kita hihintayin? Pwede naman tayo magsabay na. So si Polo pala ang kasama mong sisimba, ha? Kaya pala bis na bis ka eh. Ate! Good morning po, Ate Erin, Aling Elsa. Nakita ko po sa simbahan si Mitch kahapon. Nabanggit niya po sa akin na magsisimba daw po siya ngayong umaga. Kaya sabi ko po, edi sabay na kami. Polo, ano ba? Huwag ka na nga magpaliwanag sa kanila. Tara na. Siya, mauna na po kami ha. Mukhang nagmamadali po si Mitch eh. O sige na, umalis na kayo. Tsaka nagmamadali na talaga yung si Mitch eh. Palampas na sa kalendaryo. Ate! Oo na, sige na. Lumakad na kayo. Polo, thank you sa pag-aya mo sa akin magsimba, ha? Ito ba? Wala yun no. Dito rin naman ako pupunta eh, kaya niyaya na kita. May pupuntahan ka ba ngayong araw? Wala naman. Bakit? Gusto mo bang kumain o maglakad-lakad pa? Okay lang din naman. Saan mo ba gusto kumain? Kahit dyan na lang sa may... Sandali lang, Mitch ha. Pupunta ako lang si Father. Ha? Sige. Ano ba naman yan, Mitch? Hindi ka talaga makahintay na yayain ka ni Polo kumain? Ikaw pa talaga nag-aya? Ang bagal-bagal niya eh. Alangan namang hintayin ko pa siya. Kahit na, no? Baka isipin niya, napaka-aggressive mo naman. Hay, nako! Mitch, sino kausap mo? Ha? Wala. Mukhang close na close kayo ni Father, ah. Siguro, wala ka talagang palya sa pagsisimba, no? Kaya kilalang kilala ka niya. Ha? Ngayon lang naman ako naging ganito. Simula nung na-aksidente si nanay at tatay. Oo. Nabalitaan ko nga nung na-aksidente yung sinasakyang bus ni na Aling Roma. Di ba, na-ospital pa nun yung nanay at tatay mo? Oo. Alam mo ba, Mitch, sobrang lungkot ko nun. Akala ko nga, hindi na sila magigising eh. Kaya halos araw-araw nun, dumadaan ako dito sa simbahan. Dadasal, humihingi ng tulong na sana bigyan pa ng pagkakataong mabuhay ang mga magulang ko. Pero alam mo, tama yung ginawa mo, Polo, kasi si Lord lang talaga may kakayahang tumupad ng mga panalangin natin. Oo, kaya nga sabi ko sa kanya nun, pagalingin lang niya si nanay at tatay, magbabago na ako. Kaya yun, simula nun, umiwas na ako sa mga bisyo, sa alak, sa sigarilyo. At alam mo ba, ang laking pasasalamat ko kasi umayos yung lagay ng mga magulang ko. Ganyan pala yung kwento mo, kaya pala bigla kang nagbago. Oo, binago niya ako, Mitch. Kaya nga sabi ko, siguro may purpose si Lord kaya nangyari yun sa mga magulang ko. Siguro, matagal na akong tinatawag ni Lord, hindi ko lang siya pinapansin. Alam mo na. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba kahapon nakita mo ako dito sa simbahan? Oo. Kinausap ko nun kasi si Father. Humingi ako ng gabay sa kanya kung ano ba dapat kong gawin. Pakiramdam ko kasi may maliit na bulong na tumatawag sa akin eh. Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Hindi ko pa sinasabi to sa mga magulang ko pero ang totoo niyan, mas gusto ko pang pagsilbihan si Lord. Gusto kong maghati din ng mga salita niya at magdulot ng pagbabago sa buhay ng mga tao. Ha? Mitch, gusto kong pumasok sa seminaryo. Gusto kong maging pare. Pare? Magpapari ka? Oo, pakiramdam ko kasi yun yung matagal na binubulong sa akin ni Lord. Popoy at Jasmine, parang nabingi ako sa sinabing yun ni Polo. Gusto na niyang magpare para mas paglingkod na rin si Lord. Hindi ko na naintindihan kung ano pa man yung iba niyang dahilan. Basta ang umalingaw-ngaw lang sa isipan ko noon, yung gusto niya na pumasok sa seminaryo. Pero paano ako? Kapag pumasok siya sa seminaryo, ibig sabihin, wala nang pag-asang maging kami. Ang unfair naman yata nun. Ngayon lang ako nagkagusto sa isang lalaki tapos mawawala pa. Bakit naman ganun? Maghapon akong hindi mapakali nung araw na yun. Pati trabaho ko apektado. Pagka-uwi ko nga sa bahay ay hindi ako makausap na matino ni na ate at mama. Hindi ko kasi ma-share sa kanila yung plano ni Polo dahil ayaw niyang may makaalam na iba. Lumipas pa mga araw, sinubukan kong ikondisyon ang sarili ko na itigil na kung ano man yung nararamdaman ko para kay Polo. Pero parang nananadya naman ang pagkakataon dahil napapadalas ang pagkakasabay namin sa jeep, pagkikita sa tindahan at kung saan-saan pa. At bilang mabait nga si Polo, siya yung unang nag-a-approach sa akin. Hanggang sa magkakakwentuhan kami at mararamdaman ko na naman yung kilig. Kaya nga minsan habang nagkukwento siya, napapatingin na lang ako sa kanya at napapadasal ng, Lord,
pwede bang akin na lang tong lalaking to? Mitch, salamat ah. Buti nila nakasabay kita sa butika. Hindi ko alam na may iba pa palang gamot sa ubo. Oo. Mas effective kasi kung yung tamang gamot yung iinumin mo para matanggal ka agad yung plema. Ayos ah. Maganda rin pala yung may kaibigan kang nurse, no? Mitch, may itatanong ako sa'yo. Ano yun? May problema ka ba? Ha? Wala. Bakit mo naman natanong? Kasi nitong mga nakaraan parang ang tamlay mo eh. Tapos minsan, habang nagkukwento ako, matutulala ka na lang. May iniisip ka ba? Wala. Siguro, napagod lang ako sa trabaho. Ikaw ba? Kumusta ka? Sabi mo nung isang araw, kakausapin mo si Father, di ba? Oo. Alam mo ba, nabanggit niya sa akin na kung seryoso daw talaga ako sa gusto kong mangyari. Meron daw isang seminaryo na tumatanggap sa mga kagaya ko na young professional. Kailangan ko lang daw mag-apply tapos mag-exam. Anong balak mo? Gusto ko subukan eh. Gusto ko malaman kung ito ba talaga yung daan na pinapalakaran sa akin ni Lord. Paano kung hindi yan? Ha? Paano kung sinusubukan ka lang niya pero ang totoo, para ka sa ibang bagay? Kagaya ng pag-aasawa. Pag-aasawa? Hindi yata ako para doon, Mitch. Cellphone ko yun ah. Mitch, teka lang ah. Sasagutin ko lang yung tawag ni nanay. Hello, Nay? Opo, pauwi na po. Dala ko na po yung pinabibili niyong gamot. Kalalabas ko lang po ng mall. Opo, papunta na po akong terminal. Okay, sige po, bye-bye. Mitch, pasensya ka na. Hindi kita masasabayan pa uwi. May pinapabili pa si nanay dito sa mall eh. Ganun ba? Sige lang. Pero ihahatid muna kita sa may terminal. Ha? Bakit pa? Kaya ko naman eh. Para safe ka. Tsaka pasasalamat ko na rin kasi tinupad mo yung pangako mo na wala kang pagsasabihan ng plano ko. Tara na. Sandali. Bakit? Decided ka na ba talaga sa gusto mong gawin? Sa pagpasok mo sa seminaryo? Ha? Oo eh. Gusto ko malaman kung para dito ba talaga ako. Pwede bang pag-isipan mo muna? Ha? Bakit naman? Polo, nung Sabado na nakita mo ako sa simbahan, first time ko yatang magdasal ng ganong kataimtim. Talaga? Bakit? Ano bang pinagdadasal mo? Ikaw. Ha? Sa totoo lang, wala na akong planong mag-asawa o makipagrelasyon man lang. Handang-handa na akong tumandang mag-isa. Wala na kasi akong tiwala sa mga lalaki. Pero nung mas nakilala kita, nung nakausap na kita, at nung nakasama na kita, parang nabago lahat ng pananaw ko. Teka, paano nagbago? Dahil sa'yo, napaniwala ako na may isa pa palang kagaya mo na mabait, masipag, matulungin, at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako nailang na sumama sa lalaki. Pakiramdam ko, safe na safe ako. Edi mabuti naman kung ganun. Kaya lang nahuhulog na yata ako sa'yo eh. Ano? Pero pinipigilan ko naman yung sarili ko na huwag mahulog ng tuluyan kasi alam kong iba naman yung gusto mo. Mitch. Ang hirap pala nun, ano? Yung hindi babae o sitwasyon yung karibal mo, kundi yung pinakamataas sa lahat. Polo, nakikiusap ako sa'yo. Pwede bang pag-isipan mo ulit yung desisyon mo? Pwede bang isali mo ako sa considerations mo? Pero... Polo, gusto kita. Akala ko wala na akong pag-asang sumaya. Pero dumating ka sa buhay ko. Binago mo ang lahat-lahat sa akin. Akala ko madali lang ang lahat. Umasa ako na posibleng maging tayo. Pero nung isang araw na sinabi mong gusto mong magpare... Mitch, huwag ka na umiyak. Sorry pero kasi Huwag ka na munang sumagot ngayon. Basta, pag-isipan mo lang ulit. Alam ko, matindi yung kaagaw ko, pero umaasa pa rin ako na ipapaubaya ka niya sa akin. Hindi ko alam kung saan ako hubugot ng lakas ng loob ng mga oras na umamin ako kay Polo. Pakiramdam ko kasi, pag hindi pa ako umamin sa kanya ay mahuhuli na talaga ako. Mawawala na siya sa akin ng tuluyan kapag hindi niya pa nalaman ang nararamdaman ko. Pagkatapos noon, magdamag akong umiyak at nagdasal. Nagsusorry ako kay Lord dahil hindi ko alam kung tama ba o mali yung ginawa ko. Pakiramdam ko kasi nililito ko si Polo
at inaagaw ko siya sa Panginoon. Pero kasalanan ko ba na mahal ko si Polo at ayoko siyang isuko na lang? Kinaumagahan nagkita kami ni Polo pero halata ko yung pag-iwas niya. Tinext ko siya pero hindi siya nagre-reply. Nagkakasabay pa rin kami pero hindi na siya nagkukwento ng gaya ng dati. Naisip ko, siguro nga nakapagdesisyon na talaga siya. Anong oras na ba? Naku, 12:00 na pala. Ang hirap talaga pag panggabi yung duty ko. Nakakapuyat. Makabangon na nga. Ma, may pagkain na po ba? Eto na nga. Naubusan tayo ng gasol kaya hindi pa ako nakakapagluto. Ganun po ba? Bumili na ba kayo? Oo, sinabi ko na kay Nena. Di-deliver na lang daw dito. Oh, eto na yata. Oh, Polo, bakit ikaw ang may dala niyan? Napadaan po ako doon sa tindahan ni Aling Nena. Wala pa daw po yung delivery boy niya. Kailangan niya raw po itong gasol Kaya sabi ko po sa kanya ako na po mag-deliver. Ganun ba? O sige, pasok ka. Polo? Hi Mitch. Aling Elsa, ikakabit ko na po to. Ay, sige lang, Polo. Ay, alam mo, Polo, ang bait-bait mo talaga. Bihirang-bihira sa lalaki yung ganyan kabait at sobrang maaasahan. Alam mo, kahit sino sigurong babae ang ligawan mo, sasagutin ka nun. Ma. Ewan ko lang din po. Wala naman po ako nililigawan ngayon Aba, mabuti naman kung ganun. May pag-asa pa pala. Ma, ano ba? Tama na nga yan. Wala nang pag-asa, talo na. Ito naman, ang sungit-sungit. Aling Elsa, ayos na po to. Pwede niya akong gamitin tong gas nyo. Ganun ba? Salamat, Polo, ha? Teka, uminom ka muna ng juice. Nako, wag na po. Mamadali din po ako Sige po, mauna na po ako. Oh, sige. Sige, Mitch, una na ako. Nak, bakit ka laban ng laba dyan? Di ba day off mo, dapat nagpapahinga ka. Ayoko, ma. Mag-iisip lang ako Ano bang iniisip mo? Wala. Sige ho, tapusin ko na to. Doon muna kayo. Di sige. Si Polo tumatawag. Hello, Polo? Hello, Mitch. Busy ka ba? Ha? Hindi. Wala naman akong ginagawa Bakit? Pwede bang magkita tayo dito sa may simbahan? Ngayon na ba? Ikaw, kung anong oras ka pwede. Ngayon na. Magbibihis lang ako. Pupunta na ako dyan. Sige, bye. Huwag kang kabahan, Mitch. Mag-uusap lang kayo. Yun lang. Mitch! Polo. Mitch, buti pumunta ka dito. Kasi sabi mo sa akin, di ba may sasabihin ka? Mitch, sorry kung iniwasan kita. Kinailangan ko lang talaga mag-isip na mabuti. Ayos lang naman Naiintindihan ko. Gusto ko rin namang mag-sorry sa'yo kasi pakiramdam ko, nililito lang kita sa mga sinabi ko. Oo, tama ka. Nilito mo nga ako. Ha? Simula nung umamin ka sa akin, hindi na ako mapakali. Hindi ko alam po anong gagawin ko. Nahihirapan ka at nasasaktan ako nung makita ka nagkakaganyan. Kung nalilito ka lang naman dahil nakikita mo ako nagkakaganito, huwag mo nang isipin kung ano man yung nasabi ko. Gawin mo kung anong gusto mo. Tatanggapin ko kahit anong desisyon mo. Ang tagal ko tong pinag-isipan at pinagdasal, Mitch. At ngayon, buo na ang desisyon ko. Anong desisyon mo? Gusto pa kita makilala. Ha? Teka, anong ibig mong sabihin? Kung papayag ka, subukan natin. Anong susubukan? Yung ikaw at ako, yung tayo. Polo, sigurado ka na ba? Wala namang sigurado sa mundo Pero gusto ko malaman mo na kung bibigyan man ako ng pagkakataon ng Panginoon na kumilala ng isang babaeng pwede kong makasama habang buhay, ang gusto ko yung kagaya mo. O kung wala kang kagaya, di ikaw na lang mismo. Talaga? Salamat, Polo. Salamat din, Mitch. Salamat sa pagtsatsaga mo sa akin. Popoy at Hasmin, kinakabahan talaga ako sa sasabihin ni Polo noong mga oras na yun. Sa isip-isip ko, hinihiling ko na sana iwag niya sabihin magpapari na talaga siya. At buti na nga lang, ganun na nangyari. Pagkatapos nga ng aminan ay niligawan ako ni Polo at sobrang saya ni na mama at ate.
Lumipas pa ang ilang buwan at sinagot ko na siya. At ngayon nga ay 4 na buwan na ang relasyon namin. At sa loob ng 4 na buwan na yun, napakarami nang nagbago sa akin. Lalong-lalo na nga sa ugali ko. Nabawasan ang pagiging mataray ko at parang mas naging understanding na ako. Si Polo yung nagbago sa pananaw ko sa pag-ibig. Masaya pa lang magmahal at mahalin. Pero sa totoo lang, tuwing tinitignan ko si Polo kapag magkasama kaming nagsisimba, nakakaramdam ako ng kirot sa puso ko, lalo na kapag taimtim siyang nakikinig sa misa ng pare. Pakiramdam ko kasi ay inagaw ko si Polo sa bagay na gustong-gusto niyang gawin. Natatakot ako na isang araw ay baka magbago ang isip niya. Baka pagpapari pala talaga ang gusto niya. At sa tuwing nagdarasal nga ako, palagi akong humihingi ng tawad sa Panginoon dahil pakiramdam ko talaga ang laki-laki ng kasalanan ko sa kanya. Mali ba ang pinaglaban ko yung pagmamahal ko kay Polo? Magagalit ba sa akin si Lord dahil inagaw ko yung taong pwede niya sanang gawing instrumento sa pagpapalaganap ng kanyang salita? Popoy at Hasmin, ako konsensya na talaga ako. Hindi ko na alam kung tama ba ang mga ginawa ko. Nalilito na ako at ano ba nga ang dapat kong gawin. Umaasa ako na gaya ng mga taong sumulat sa inyo, ay matutulungan niyo rin po ako. Maraming salamat at muli God bless and more power to your program. Lubos na gumagalang, Mitch. Dear MOR Kaagaw. Andiyan na nga po nagtatapos ang ating kwento. Ngayong hapon na ito, sing with us if you know the song. Hasmin, go! Si Hasmin Ako yung talaga boses. lalaki. Ako mauna. DJP pala mauna. Ayan, pero hindi. Okay, go. Eto na, pag-usapan na nga natin itong kwentong ito. Nakukonsensya si Mitch, Hasmin. Oo nga, dahil feeling daw niya, inagaw nga niya itong si Polo. Ngayon, ang kay tanong, Lord. ang tanong dito, nakarelate kaya si Hasmin. Pero papaanong makaka-relate ang isa kay Mitch, ang isang tao na wala namang konsensya? Paano makukonsensya ang isang taong walang konsensya? Napakagrabe mo. Pero ang hirap ng isipin. Ang hirap. Okay, Hindi sige. ako nakarelate dito sa second part dahil never naman ako nagkagusto Or nagkaroon ng or relationship. nagkaroon ng relationship sa isang lalaki na balak palang magpare or maglingkod kay Lord. And if ever man ako yung nasa posisyon ni Mitch, siguro pag nalaman ko, Popoy, sabi ko nga siguro talaga ito si Mitch, talagang lakas tama talaga siya kay Polo. Kasi ako siguro pag nalaman kong yung crush ko o yung betchay ko gustong magpare, siguro hindi ko na ipupush. Hindi na? Hindi ko na ipupush. Oo, hindi ko na rin para sabihin. Gabaan pa ako, no? Charing Keme, charot. Yeah, pero hindi, para sa akin Pero naman, hindi, akin lang yun, akin lang yun. Sa iyo yun. Ayan, pero para sa akin kasi, Hasmin, maraming ibang mga klase ng paglilingkod. Okay? Ayan, ako, I'm a son of a priest. Okay? Na pwede mag-asawa mga pari namin. At yung ibang pagkakaalam ko, pwede rin namang mag-asawa yung mga ministro. Depende kung anong relihiyon kasi. Yes, depende kung anong relihiyon. Well, ito, malinaw na Roman Catholic. Ayan. At marami ng mga nagkwento rin sa atin ng ganito eh. Meron yung pinili talaga, yung maikasal sa simbahan na kanilang pagsisilbihan. Pero marami rin yung, eto nga, napipili yung mga katulad ni Mitch. Ngayon, doon sa pagkakonsensya ni Mitch, na paano raw kung inagaw niya raw kasi si Polo, ayan, sana maging instrumento siya ni God. Alam mo, meron kasi mga lay ministers na kung tawagin, meron din silang mga pamilya, meron silang mga asawa, pero nakakapaglingkod naman. Kaya para sa mga nakukonsensya dahil hindi naging pare o hindi naging madre ang inyong yung mga nakarelasyon ninyo nang dahil sa inyo, sa tingin nyo, nang dahil sa pagmamahal ninyo,
wag niyong isipin na kayo yung you were never in control in the first place. Okay? Sa pagpili kung sino mga tao ang darating at magiging regalo sa buhay ninyo. Okay? You were never in control. Okay? Si God pa rin ang nagbigay sa inyo sa kanila. 'Di ba? At kayo ang pinili. Ngayon, kung may mangyari later in the day na iniwanan kayo at nagsilbi sa kanya, yun ang isa pang patunay na you were never in control. 'Di ba? Kaya para sa akin, i-treasure nyo na lamang, i-cherish nyo na lamang yung moment na at wag nyo nang sisihin yung sarili ninyo na hindi, inagaw ko siya, dapat magsiserve siya kay God, magsiserve siya kay Lord, pero dahil sa pagmamahal ko, hindi. Kasi hindi mo naman talaga kontrolado ang mga bagay-bagay. Ako naman sabi ko sa'yo, Mitch, no, you shouldn't feel guilty. Dahil may sariling pag-iisip at may free will na tinatawag nga itong si Polo. 'Di ba? Now, kung feeling mo naapektuhan yung desisyon ni Polo dahil dun sa pag-amin mo, I'm telling you, hindi. Pinakita mo lang siguro sa kanya kung ano talaga yung gusto niya. 'Di ba? At kasi ganoon din naman kapag papasok ka kasi sa seminaryo, mayroong time na lalabas ka for you to be really, really sure kung gusto mo talagang mag-serve. And it just so happened may panahon na siguro, yata, pinapayagan sila lumabas. Oo nga, pinapayagan silang lumabas para ma-feel yung outside world. For the last time. Correct, malaking check. Babalik ba sa loob o ano? Correct, malaking check. And siguro, isipin mo na lang na baka pinadala ka nga rin niya ng Panginoon sa buhay ni Polo para gawing instrumento para makasigurado siya kung ano ba talaga ang gusto niya. Diba? Kaya wag mong sisihin ng sarili mo. May sariling utak, may sariling damdamin si Polo. Diba? Kasi kung talagang with full conviction niyang gusto talagang maging pare, kahit umamin pa sa kanya si Pia Wurtzbach at Catriona Green ng sabay. Oo. Hindi talaga siya magpapadala doon at itutuloy niya ang pagiging pari niya. And one thing more, kung iniisip mo lang, yun nga na parang inagaw mo siya sa Diyos at sa paglilingkod correct, daw. sa paglilingkod. There are so many ways wherein you can serve God. Hindi lang yung pagiging pare, hindi lang pagiging parte ng simbahan. Just the mere fact na tumulong ka, magkaroon ka ng, gumawa ka ng mga charitable works, it's already one way of serving God. Napakadaming paraan. So don't feel sorry about it. And for as long as totoo naman yung nararamdaman mo, yun nga ang gusto ng Panginoon primarily, di ba, na magmahalan tayo? Di ba? So, not unless naglolokohan lang kayo. Mas maganda pa rito, Asmin, kung sa tingin mo, dun sa pagpapari niya, marami siya matutulungan, ano pa ngayon na kayo ay couple na? Diba? Tama. Mas marami pa kayo matutulungan first long susuportahan ninyo ang isa't isa. At hindi naman kailangan na sa simbahan lamang kayo nagsusuportahan. Tama. Sa lahat ng mga may karelasyon ngayon, kailangan support system ninyo ang inyong karelasyon. Mapa-asawa, mister o misis ninyo yan, diba, na nagpapatuloy na para nagsisilbing oxygen ang isa't isa sa relationship. Hindi yung nakaka-suffocate na mga kasama, okay? Hindi yung mga toxic na kasama, hindi yung puro problema ang iniaakyat ninyo sa inyong mga tahanan. Kung kayo may asawa na o kaya naman pagka may mga jowa nga, puro mga eme-eming mga pucho-pucho eksena lang. Wala nang makain ng problema pa kasi dahil hindi nag-text. Di ba may mga ganun, Asmin Di ba? Kaya naman be there for each other, okay? Ayan, maraming salamat, Mitch, for sharing your story at maraming salamat din sa iba pa mga nag-komento sa ating kwento for today. Kaya Mavis Vermilion. Ayan, nakakakilig at masaya ako para sa inyong dalawa, Ate Mitch. Ayan, sabi naman Left de la Cruz, Makalinaw. Alam mo, ate, kung talagang si Polo ay para kay God, siya mismo ang gagawa ng paraan na magkahiwalay kayo. But God is always good. Ayan, kaya din hindi niya pababayaan ikaw malungkot. Bibigay niya din
ang makapagpapasaya sa iyo in this time. God bless po. Ayan, God is in control. Yun naman talaga ang Tama. message. And He nito. wouldn't allow things to happen kung hindi naman talaga yun ang para doon sa pangyayaring iyon. Yan. At syempre, oras nga natin 5 minutes na makalipas ang 2:00 ng hapon. Happy listening muna kay Kathy Elau. Ayan, happy listening to you. And kay, wait lang. Kay M. Ayun, kay M. Malindog at kay Bujoy Azueta. Thank you so much for tuning in. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P. DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Asmin, balong na, junior pa, may the third pa. Che, bala kayo dyan. Umahaba Papahingal talaga eh.